Sa likod ng isa sa mga pinakakilabot na pelikula sa kasaysayan ng Hollywood ay may mas madilim na katotohanan, isang kwento ng isang batang lalaki na sinapian ng isang nilalang na hindi kayang ipaliwanag ng siyensya at halos ikasira ng mga taong nagtangkang palayain siya. 1949, isang tahimik sa Auburn, Maryland, USA, nakatira ang isang batang lalaki na pinangalang Ruby. Isang ordinaryong 13 anyos na lumaki sa relihiyong pamilyang Lutheran. Tahimik, magalang, pero may pagkaluno. Ang lahat ay nagsimula nang ipakilala sa kanya ng tiyahin ang isang larong hindi laruan. Isang Ouija board. Ayon sa mga ulat, mabilis na nahumaling si Ruby dito. Gabi-gabi niyang kinakausap ang mga espiritu hanggang sa isang araw, tumigil na sa pagsagot ang planshet. Ngunit sa halip na katahimikan, may ibang dumating. February 1949, mula sa kisame, naririnig ang mga kaluskos, gumagalaw ang kama ni Ruby tuwing gabi, nawawala ang mga gamit, may mga gasgas sa pader na parang ginawa ng mga koko. Unang inisip ng mga magulang, baka may sakit sa pag-iisip ang bata, pero kahit ang mga doktor hindi maipaliwanag ang nangyayari. Sa gitna ng hapunan, bigla na lang tumayo si Ruby, nanlilisik ang mga mata, boses na hindi kanya ang lumalabas sa kanyang bibig. I am Legion. Sabi niya sa Latin. Walang nagturo sa kanya ng ganoong salita. Dito na pumasok ang simbahan. Isang pari mula sa St. Louis ang pinadala para imbestigahan ang kaso. Father William Bowdern, may karanasan sa spiritual na labanan. Kasama niya si Father Halloran. Kung ang batang ito ay sinapian, kailangan nating harapin ang demonyo mismo. March 1949, sa isang ospital sa Missouri, sinimulan ang exorcism. Sa bawat dasal ng pari, lumalakas ang sigaw ng bata. Kumakalas siya sa kama, may dumudugong sugat sa katawan na parang may umuukit na salita gamit ang wala. Ang mga salitang hell, evil at satan ay bigla na lang sumusulpot sa kanyang balat, parang sinusulat mula sa loob. Hindi ito gawa ng tao, hindi ito acting. Isa itong digmaan ng kaluluwa. Isang gabi ng April, habang nagro-rosaryo ang pare, biglang napahiyaw si Ruby. Tumigil siya at pagkatapos ng ilang segundo, tahimik. Sabi ni Father Bowdern, nakita raw nila ang isang imahe ng Arkanghel Michael sa tabi ni Ruby at narinig nila ang salitang I am God. Walang opisyal na dokumentong inilabas ang simbahan, pero ayon sa mga pare, ang batang si Ruby ay tuluyang gumaling at namuhay ng tahimik. Kailanman ay hindi nagsalita tungkol sa nangyari. Minsan ang pinagmulan ng kwentong bayan ay may ugat sa masakit na katotohanan. Hindi ito pelikula, hindi ito script, ito ay isang tunay na bangungot na piniling itago ng simbahan sa takot na baka hindi kayanin ng mundo ang katotohanan. Sa pagkakaalis ng demonyo sa katawan ni Ruby, akala ng lahat ay tapos na ang bangungot. Ngunit ang kasamaan, hindi basta-basta sumusuko. Lumipas ang ilang buwan, bumalik si Ruby sa normal na buhay, o yun ang akala ng kanyang pamilya. Pero sa bawat gabi ay may bumabalik, mga aninong nakatayo sa gilid ng kanyang kama, mga bulong na unti-unting nagpapaloko sa kanyang isipan. Hindi pa sila umaalis. Isang pare mula sa Roma ang dumating, mas bihasa, mas marahas, mas determinado. May dala siyang mga lumang sulat mula sa Vatican, mga babala tungkol sa hindi tapos na ritual. At ang pinakakilakilabot, ang demonyong tinanggal sa katawan ni Ruby ay lumipat sa iba. Sa kanilang muling pagsisiyasat, nadiskubre nila ang isang lihim ng pamilya, isang ninuno ni Ruby na pinaniwala ang sangkot sa okultismo sa Europa. Sa ilalim ng bahay, natagpuan ang isang silid na sinadyang isara, isang altar, may tuyong dugo, may mga salitang Latin sa pader. Ang nabuksan, hindi na muling may sasara. Ngayon, hindi lang si Ruby ang nasa panganib, kundi pati ang lahat ng nagtatangkang isara ang pinto sa pagitan ng ating mundo at ng kanila. Ito ang kasunod ng kabanata ng isang kwentong totoo, isang kwentong binura sa kasaysayan, ngunit patuloy na nangyayari hanggang ngayon. Sa kagustuhan ng simbahan na tapusin ang sumpa, isang lihim na grupo mula sa Vatican ang ipinadala.
mga tinatawag na silent orders. Sila mga pari na hindi na bahagi ng mainstream clergy, mga tagalaban ng dilim sa lihim. Hindi lang ito basta kasamaan, isa itong ancient entity. Hindi lang si Ruby ang target nito, kundi ang lahi ng kanyang ninuno at ang sinumang makialam. Isang gabi ng tag-ulan habang tulog ang buong bahay, bumalik ang demonyo, ngunit hindi na kay Ruby. Sa pagkakataong ito, pinili nito ang bunsong kapatid, si Sarah. Hindi ako si Sarah. Ako ang ina ng kasinungalingan. Ang katawan ng bata ay pumipilipit, ang kanyang mga mata ay naging itim na parang bangin. Sinimula muli ang ritual, ngunit ang demonyo mas matalino na ngayon. Pinaglaruan sila, gumamit ito ng boses ng patay, ng mahal sa buhay, ng mga lihim na hindi dapat nila malaman. Kailangan nating tapusin ito sa mismong lugar kung saan ito nagsimula. Isang paglalakbay pabalik sa pinagmulan sa bansang Germany, sa mismong altar ng okultismo ng ninuno ni Ruby. Doon nila kailangan isagawa ang huling ritual. Ngunit bago pa man nila maabot ang lugar, isa sa kanila ang nagpakamatay at isa naglaho ng parang bula. Ang labanan ngayon ay hindi lang pisikal, kundi panloob. Isang digmaan ng pananampalataya laban sa takot, ng pag-asa laban sa kadiliman. Sa wakas, narating nila ang altar sa gitna ng nagyayelang lugar. Pinasimulan ang pinakahuling exorcism. Si Sarah halos wala na sa sarili, ngunit buhay pa rin ang kanyang katawan. Ang hangin ay bumabigat, ang mga aninoy gumagalaw kahit walang ilaw. Ang lupa ay yumanig, umalingaw-ngaw ang sigaw na parang sabay-sabay na libong boses. Isang apoy ang lumitaw mula sa altar, tumama sa kisame ng gaho. Tila ba ang mismong impyerno ay bumukas upang hilahin pabalik ang nilalang. Pagmulat ni Sarah, wala na ang itim sa kanyang mga mata. Ang mga sugat niya tila milagrosong nagsara. Ngunit si Father Domenico, hindi na nila muling nakita. Makalipas ang maraming taon, tahimik na namuhay si Ruby. Ngunit sa kanyang huling hininga, binulong niya ang mga salitang, "Hindi pa ito tapos." Matapos ang matagal na katahimikan, inakala ng marami na ang kwento ni Ruby at ni Sarah ay tuluyang nalibing sa kasaysayan. Ngunit ang katotohanan ay may paraan ng pagbabalik, at ang kasamaan kapag hindi tuluyang napuksa ay naghihintay lamang ng panibagong tahanan. Taong 1986, isang batang lalaki na pinanganak sa parehong pamilya, apo sa pinsan ni Ruby, ay nagsimulang makaranas na hindi maipaliwanag na pangyayari. Ang kanyang pangalan Daniel, 14 na taong gulang, matalino, tahimik, mahilig sa libro. Ngunit mula nang magbakasyon sila sa lumang bahay ng kanilang mga ninuno sa Maryland, nagsimula ang lahat. Bakit? Parang may ibang nakatingin pabalik sa akin. Sa una, maliliit na bagay. Nawawalang mga gamit, mga tunog sa loob ng pader, pagkakaroon ng mga sugat habang natutulog. Ngunit makalipas ng ilang linggo, may nagbago kay Daniel. Hindi na siya ang dating siya, mabilis magalit, nagsusulat ng mga simbolo sa papel, at isang gabi, nagsimula siyang magsalita ng Latin habang tulog. Ang kanyang mga magulang ay nagpanik. Kinamusta nila ang matandang si Ruby na noon ay nasa ospital na. Nang makausap nila ito, isa lang ang sinabi niya, "Umalis na siya sa akin, pero hindi siya nawala. Palagi siyang naghihintay." Nagsaliksik ang ama ni Daniel. Nakita niya ang mga lumang tala ng simbahan, mga hindi kailanman inilabas sa publiko. May nakasulat doon tungkol sa Succession of Torment, isang uri ng sumpa kung saan ang kasamaan ay dumaraan sa dugo, hindi lang basta napapalayas, kundi lumilipat sa kasunod na karapat-dapat na katawan, isang tagapagmana. Sa tulong ng isang dating kasama ni Father Domenico, isang matandang madre na naging bahagi ng Silent Orders na si Sister Aurelia, sinimulan muli ang investigasyon. Dinala nila si Daniel sa isang ligtas na lugar, isang abandonadong monasteryo sa ilalim ng lupa sa Italy. Ito ay hindi na basta demonyo lamang. Ito ay isang nilalang na nauho sa kasaysayan ng isang pamilya. Isang nilalang na sumusubok maging mortal. Dito natuklasan nila ang isang bagong katotohanan. Ang dating sinapian ay hindi lamang mga bata, kundi mga piling individual na may kakahiyang pag-isahin ang mundo ng tao at ang espiritu. Isang portal. At si Daniel ay isa sa kanila. Sa gitna ng ritual, habang binabasa ni Sister Aurelia ang dasal, biglang nagdilim ang buong monasteryo. Nagsimula ang nindol. Ang mga kandila ay namatay. Lumutang ang katawan ni Daniel mula sa kanyang bibig, isang boses na hindi pa nila naririnig. Ako ang simula
Ako ang katapusan. Ako ang dugo ng lahi mo, Daniel. Ako si Melectus. Ang pangalan ng isang sinaulang demonyo sa kasaysayan ng Mesopotamia, isang tagapamagitan sa pagitan ng langit at impyerno, at ito ang tunay na nilalang sa likod ng lahat. Hindi lang basta pagpapahirap, kundi paghahanda para sa pagbabalik. Hindi kami natatakot sa iyo. Sa ngalan ng Diyos, lumayas ka. Ngunit hindi natuloy ang ritual. Isang aninong may mahabang sungay ang lumitaw mula sa likod ni Daniel. Isa-isang nagkulaps ang mga haligi ng monasteryo. Si Sister Aurelia hindi na muling nakita. Si Daniel ay nakaligtas, ngunit ayon sa mga doktor, nawalan siya ng alaala. Hindi niya maalala ang kahit anong nangyari sa mga huling linggo. Ngunit sa loob ng kanyang mata, may kumikislap, parang apoy na hindi nauubos. Tahimik na muling namuhay si Daniel, ngunit sa kanyang silid, sa likod ng saradong pinto, isang notebook ang nakatago. Nagsusulat siya tuwing gabi sa Latin, mga salitang hindi niya alam kung saan niya natutunan, at sa huling pahina ng kanyang notebook may nakasulat. Siya ay darating muli, isang katawan na hindi kusang aalay. Sa mga sumunod na linggo, tahimik na namuhay si Ruby, ngunit sa kabila ng kanyang tahimik na buhay, nagpatuloy ang takot na nagmumulto sa kanyang mga pangarap. Isang gabing walang hangin, habang natutulog siya, isang anino ang muling lumitaw sa kanyang kwarto. Hindi na ito katulad ng dati, hindi na ito ang matandang nilalang na nagpaparamdam sa kanya, kundi isang matinding nilalang, mas malaki, mas malakas. Huwag mo akong gawin tulad nila. Mula sa anino, lumabas ang isang nilalang na may malalim na boses, mas madilim kaysa sa lahat ng nakita ni Ruby sa buong buhay niya. Ang iyong pagkaligtas ay hindi pagwawakas ng lahat. Ikaw ay bahagi ng isang sumpa, Ruby. Ang iyong mga ninuno ay nagbukas ng pinto na hindi dapat binuksan. Nakita ni Ruby ang mga salitang nakasulat sa kanyang katawan noong exorcism ay muling nagsimula ng magdiwanag. Ang mga sugat sa kanyang katawan ay muling nagbukas at dumugo. Ngunit sa pagkakataong ito, wala makakapagpatigil sa kanila. Ang kanyang katawan nagsimulang magbago mula sa pagiging bata. Siya'y naging matanda, ang mga mata niya'y madilim, tila wala ng laman. Ay sumasalamin sa isang mundo ng kadiliman, isang sigaw ng sakuna ang pumuno sa buong bahay. Ang buong pamilya ni Ruby ay nakatago sa dilim, walang magawa. Alisin ninyo ako sa mga talikala. Alisin niyo ako sa kasalanan ng aking mga ninuno. Ang lahat ay magtatapos o magpapatuloy. Sa kabila ng paghihirap, nagpatuloy ang laban sa kanilang pamilya, isang huling pagtatangka. Isang misteryosong pare mula sa Rome, kilala bilang Padre Antonelli, ang dumating. Mas matanda, mas biyasa at puno ng lihim ng mga kasanayan sa mga kababalaghan. Ang demonyo ay walang silbi. Ang pinto na binuksan nila ay hindi magbabalik sa original nitong anyo. Kailangan natin tapusin to. Sa isang malamlam na gabi, nagtulungan ang buong pamilya upang ipatupad ang ritual ng exorcism. Ngunit hindi tulad ng dati. Sa pagkakataong ito, ang mga ritual ay iba. Si Ruby ay ngayon tumalikod sa kanyang pamilya, ay nagsimulang magdilim at ang bawat hakbang niya ay tila nagpapaalala ng mga kwento ng nagpapabayaan. Ngunit nang maglaho ang dasal ng pare, naglaho ang lahat ng liwanag sa paligid nila. Isang malaking sigaw ang nagpatunog sa buong kwarto, at ang mga anino ng paligid ni Ruby ay nagbistulang katawan ng mga amulto. Bawat isa ay nakatingin sa kanilang kaluluwa. Ang lahat ay magsisimula ulit. Hindi ko kaya pigilan ang galit ng mga nilalang na nasa akin. Isang matinding pagsabog ng liwanag at kadiliman. Ang katawan ni Ruby ay nagsimulang magbago, humihigop ng lahat ng enerhiya sa paligid. Ang buong bahay yumanig. Ang mga kahoy na pader ng bahay ay nagbukas, naglabas ng isang lihim na isilid. Isang hindi kilalang altar ng okultismo na matagal na lang itinago ng kanyang pamilya. Ito ang simula ng wakas at hindi na natin kayang pigilan pa. At sa isang iglap ang katawan ni Ruby ay naglaho. Ang mga pader ng bahay naglaho na rin. Ang lugar ay naging isang blank hole. Isang walang katapusang puwang ng kalungkutan at takot. Ang sumpa ay nabuhay at si Ruby ay orihinal na batang nilalang na nagdusa. Ay naging isa sa mga pinuno ng madilim na puwersa ng kalawakan. Ang kwento ng batang si Ruby na ngayon nagiging alamat na ay nagsisilbing babala sa lahat ng mga magtatangkang magbukas ng mga pintuan sa kabilang buhay. Huwag maglaro sa mga hindi kayang unawain, lalo na kung ito ay may kinalaman sa mga bagay na wala sa ating kontrol. Kung ikaw ay nakaranas ng mga kakaibang pangyayari o kababalagan sa iyong buhay, mag-share sa amin ang iyong kwento sa comment section.
At kung nais mong marinig pa ang mga kwento ng kababalagan na mas nakakatakot kaysa sa mga katang-isip, mag-subscribe sa Takip Silim Files. Huwag kalimutan i-like, i-share at i-hit ang notification bell dahil ang kwento natin ay hindi natatapos dito. Baka sa susunod, ang kwento ay tungkol na sa iyo. Huwag palampasin ang mga kwentong muling magbabalik at magpapaalala sa iyo na ang dilim minsan ay mas malapit sa atin kaysa sa ating iniisip.